Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Anaton oras sa kabarangay, meron na kita 11 minutos na nakalabay alas 2. Maupay nga halag, welcome haton taramdan na Info Sentrum pan Biyernes. Agosto 14 na kita ha, ba? Dirila sinasabot ano ito na adlaw. It's a Friday. Welcome haton taramdan na Info Sentrum. Atipen pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin didi Master Control, Engineer Mark, Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. As usual, nga kita ito na kaalas 3 yan ang kulub. Hala, sige. Ano man ito ni Mugin na tatrabaho yan na? Naka-siesta ba hinanay? Ano kay tapos na magpinanhugas dida naman ha kusina. Nasa ring na may nanay ay salamat Friday na pero waray man kuno hini day off iton aton mga mother no. Nalita, welcome ha. Ano man ito ni Imogin na tatrabaho yan na updi kami nga Kuya Mark nga dahito na kaalas 3. Sige la, gurugod di ala ito na radyo samtang nabaliad. Nabaliad.
Mapay nga kilabliwat nga dahiton aton mga trike driver, iton aton mga frontliner, dahiton mga hospital. Siyempre aton naman mga empleyado hiton na gobyerno. Maihapan no ito na oras nga dahito na kaalas 5, waray naman ato na 4-day work a week. Balik na kita nga dahan na 5 days a week nga mga trabaho. Ala sige subsob ito na trabaho. May nangani kuno trabaho, di naman ginwo-work. Paray nga ni trabaho nagtuturuhin work. Maratingan ko inihan na hadto pa. Balitaw dami ito na ito na pag-irestoryahan. Yan ang Friday afternoon. Balikan natin na mga highlights na mga dagko nga mga notisya. Nga ato naman na cover, yan ang simana. So, mapasyada kita utro nga doon naman habungtuhan na Dolores. Maupay nga kilap, may dahin mga nag-comment. Didahadton ato na news, Jennifer Golmatico, maupay nga kilap. Napakiana mga taga dito ito na mga irayano, mga higrayo nga mga barangay dida naman ha Dolores. Nagpapakian na hirasan o pakuno hirang adto ito na mga kairayahan hadton 10 kilos nga bugas. Angan-angan laka mo kay may ada na talaga ito na nagpaka-repack na nga tagti 10 kilos hinabugas. May danay nira naka-schedule nauna laan didihan na poblasyon 16 nga barangay sa nabungtuhan na Dolores in town kay hiraman ito na pagpapatronan. Uy buwas na padaman may na mga invite para buwas sa August 15 nga na 16 ito ira naman na fiesta didaha Dolores. Ang la kamo kay may na hini nagpaka-repack andam na talaga nga tagte 10 kilos hinabugas. So labi na didaha Dolores kay una na nga nakatnatagan adto na sobra 5,000. Uy maupay nga kilup ati Eva Godes Anyosa, maupay nga kilup ati Pen mauran-uran la didiha Luzon. Oo. Uy sige naman kumbaga didiha amon nga super kapaso. Dito naman Luzon, may nga ni pirang mga lugar dida ate Eva nga waray ipasok. Darahiton kamauran, hala daw silingan laanay natin ito na pagtagapanahon didiha atin syudad hito na Borongan. Kakulup, inabutin sobra 50 maigugad, 50 degrees Celsius adto na heat index. Aba daw kaninahan at ipakanihakin ang adlawoy. Kay nagbinaktas kita dito tikanghan na sulod. As in, gipapasui maigugad kay feels like 43 degrees Celsius yan na. So, dinhi ato na syudad hito na Borongan, sobra 40. 43 degrees Celsius iton kapaso. Baa. Salit ininom akanay hina duha ka baso nga tubig. Antis gumawas kay aram ko nga super kapaso Ala sige, keep hydrated, makuri na ayaw diri maupayan na ito na paginawas-gawas ugahin yan ang mga oras kay super kapaso. So, dida naman haluson na uura-urahan na dama ati Eva, ito na uuran. Kakulup nga ni, parang waray ata klase. Akon mga chikiting dito na college, waray pasok Lunes, Martes, susunod. So, bumalik kira haton online nga klase. Alright, so dinhi naman haaton na super kapaso, nasa ring ito na pag-asa yan na ito heat index. Dinhi haaton na syudad ito na Boronga na abutin 43 degrees Celsius. Ba. Di ka nga di pumarigo ito na aga, tag 3 times pangani na parigo, 3 times a day. Ala daw, yadi pa naman scheduled power interruption hiton isa Melco. I-flash ta daw dida Engineer Mark adto na pinakauna nga aton na balita impormasyon na pahibaro hiton isa Melco.
buwas nga adlaw padaman. Apektado kita kay Capitol Site, Barangay Alang-Alang, Borongan City, tikang hiton alas 8 hiton aga, nga da alas 4 hiton kulup, baahim pagkamaiha nga brownout ate Merns. August 15 na Saturday, 8 a.m. nga da 4 p.m. may da vegetation line clearing. Iton apektado nga lugar. Specific man ini diniha aton dapit Capitol Site, Barangay Alang-Alang, diniha aton syudad hiton Borongan. Matikang alas 8 hiton aga, nga da alas 4 hiton kulup. Pero nasa ring didian na pahibaro hiton isa Melco, ini nga trabahoon na pwede matapos hin temprano, nga na pwede maibalik iton kuryente antes pa doon iya nakaschedule nga oras. Salit para malikayan ito ang disgrasya, itrato nga pirmi may da kuryente na mga linya, sumalahini nga pahinumdum hiton isa Melco. Ay, asya daw. Nasa ring Ate Eva, suspendido iton school, iton klase dito. May dad ko mga friendship bisan nga ni ngadto Ate Eva hiton Northern Luzon. May dad ko friend nga principal dito dapit Pangasinan ba binaha daman aton ira eskwelahan. Super na dama ito na uuran salit kita din hinaman sobra dama ito na kamaadlaw. Asya na ini na one time naka-attend kita hin pagtukod pagtagatas ka force sa El Nino. Kakano adto siguro mga 2 months ago may dana nagtukod na nagporma na tinatawag Task Force El Nino dinhi aton probinsya ito na sinirangan na Samar 2 months ago pa kay darahining namiminta na nga pagtaga El Nino or sobra hiton kamapaso. Bisan nga ni yan kung tamay na hini mga patsyarang mga pag-uran, pero yan na super kapaso. So activated, may danahini nagpakatuka nga mga miyembro hito na Task Force sa El Nino. So dinhi naman haaton na probinsya hito na sinirangan na Samar. Alright, kabarangay naton na oras. May dana kita 20 minutos na nagkalabay alas 2. Maupay nga kulup. Kanina may dahad to mensahe hi Ate Merns sa Ladaw. Aton anay silingon kung nakauli na bahiya ira balay. Ay, posible ini nakauli na kay nakadaangan hira hospital hi Ate Merns. Kungain Kuya Eddie. Nagaruhirahin ira naman pa na maintenance. Sige para hadto na may da mga maintenance sa meds. Ayaw gud pag pasipara labi na yan kay gipasui. Labi na adto na may da iniinom nga anti kanan hypertension. Keep hydrated, friendship. Daw balikan talaan ay Engineer Mark adton ato naman binisita nakalabay nga Wednesday. Oo. Anaton ini na mention kanina nga may dapira nga nauba kung san daw hira ngadto hito na mga iraya di na naman habungtuhan na Dolores. Kay nakakitahan nato na balita nga sobrahin 5,000 5,803 nga pamilya 16 na poblasyon barangay di na naman habungtuhan na Dolores amuin nakatagamtamhan na tagti 10 kilos nga bugas. So i-flash natin pinangunahan ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni. Kadaman hiton video clip. Ang distribution na bugas sa Agosto 12, Wednesday adto hiya nga dainihin 5,803 nga mga pamilya 16 nga poblasyon na barangays di na naman habungtuhan na Dolores. So tuloy ini adto na venue adto na ceremonial distribution an upat nga mga kabarangayan di dahiraha
1, 2, 3, 4 ngan Malaintos. So didahira ha barangay Malaintos sa gym. Dito naman ha barangay Lunang, pero naman adto nga mga barangay. More than 5, no? So dida iton hiyang ha barangay Lunang ha Dolores. Ngan ano sa naman nga venue, dida naman ha municipal building ha munisipyo. Ito niya da nga nagyayakan hi Governor RV, dida iton han ira naman municipal hall. Kay gindumog talaga hin mga tao. Distribution na tagte 10 kilos hin bugas. May ka naman la iton nga tag 10 kilos baagi da ko inga pakabulig tagpira na yan na iton per kilo iton na bugas mga more than 50. Kung medyo maupay-upay pa, may da pabatag 60 pesos, ba may da, no? Kuya Julius Iraso, maupay nga kilup, maupay kuno dida maadlaw, didi mauran ha Manila. Keep safe ka mo ito nato na mga kababayan, dida naman ha Metro Manila. Kalawi daw dida ito na video. Ate Arlene, Julius, Eva, Ate Eva, maadlaw didi ha Eastern Samar. So ito niya nga video dito ito na bungtuhan na Dolores. Hailarom ito niya, iton bawat bayan makikinabang kon BBM nga program. Pinaagi ito na Local Government Support Fund kon LGSF. So kada tag sa nga pamilya amoin na makakakarawat tag 10 kilos nga bugas. Dito ita Dolores, diri ko aram kon didahiton iyo mga bungto pariho daman nga paagi. Bisan nga ni dinhi aton syudadhan Borongan waray pa iniig pasabot kon per household ba or per family iton hatag hailarom hiton BBM LGSF rice distribution. Kasi sa ring tapa kakiluphan ato na balita an original kuntahini an tatagan lahini nga household an may da pananglitan driver, mga truck driver, na may da PWD, mga senior citizen, takay saring pa man ni Mayor Saldi Carpeso, baa uubahan kung suga lahirala kuno iton tatagan, hintag 10 kilos nga bugas. Maupay naman la kay saring niya, nagka-istorya hirang hay Governor RV, mga ginsapungan dinugangan adton 5 million nga tanan nga mga local government unit. So dinhi aton probinsya amoin downloaded aton 5 million pesos. Labot lahan kanan syudad kay darudam uma ito na syudad depende man an City of Borongan nasa ring hi Governor RV 11 million pesos. Aton ira ka na rice distribution na program. Pero ini nga 5 million nasa ring hi Mayor Salde, diri eksakto para aton ira unta target nga per family. Salit ginsapungan, inayawan han provincial government, kay adton province, gintagan mandaman hin 60 million pesos para hiton rice distribution LGSF nga programa. Ayan, sige ha, siguro natuon na an iba didaha Dolores. So tun iba naman nga mga bungto daman, nagkamayada na distribution, pero waray ta pa detalya kung per household ba or per family adton ira naman ginhatag. Ate Arlene, maupay nga kilup hain kaya na. Baagi dadako ini nga pakabulig para hiton aton na mga pamilya kay gihitaasi adton igin lukso, adton igin paspas adton inflation rate dinhi aton na probinsyahan sinirangan Samar. May pagkahitaas from perala adtuhan na June 5.8 tapos pagka July nahimo nga 8.2% adton inflation rate. Ano iton inflation rate? An kapaspas hiton paggios hiton presyo hiton mga panguna nga mga parapliton dinhi aton probinsya. Kay adton nagpadugang nagduso hini nga sugad nala kaghitaasi adton inflation rate adton
kapaspas han pag hitaas han presyo han pagkaon ngan kuryente. Inabat talaga kamuhit nga pagtaga kuryente, di ba? So pinangalasan an aton mga kababayan bisan hikita an pagabuthan bill nga sugad nila kahitaas aton na kuryente. Unina aton mababatian hi Ma'am Ayesa hiton Isamelco kung ano aton eksplikasyon. Ay, yan nila nga yan hakanteros sa kanavid hi Ate Arlene. Kumusta man dida Arlene iton adlaw? Nalapirit ba hi Mr. San? Ala daw Ato ni papati hi Ma'am Zuzain Amosco iton aton Supervising Statistical Specialist hiton PSA Eastern Samar. Hayi naman pag-istorya, hindi naman nga pagtaga-inflation kay gihitaasi. Adton pag-iusan presyo paghitaas kung ikukumparahan June ngan July mga sobra nga ni 100% adton igin hitaas sala daw. Nasa rin kasi hi Ma'am Susan Amosco pinakadako sa ring niya na contribution han food nga non-alcoholic beverages. So 9.2%. Adton iya naman inflation, kumbaga 55.7% ini adton iya part hiton kabugusan nga inflation. Gihitaasi an paghitaasan presyohan ng mga parapliton an madagmit ba nga turnout han presyohan mga parapliton. Pati na adton nanguna adton seafood, adton mga isda, sinunod adton bugas, ngan adton mga utanon. Ngan di naman han nasunod naman nga pinakataas adton iya epekto, adton iya contribution nga dadton inflation, adton pagtaga kuryente. Hala daw ko haon natin Engineer Mark, ipabati natin hi Ma'am Susan Amosco hiton PSA Eastern Samar, haya naman pahayag may pagisumpay hini nga pagtaga-inflation ha probinsya han bulan han July. Inflation rate ha Eastern Samar han bulan han Hulyo 2026. Ang inflation rate o ang kapaspas han paghios han presyo han mga produkto han serbisyo ha Eastern Samar ay nag-abot ha 8.2% han Hulyo 2026. Ini in mas abubo in 0.1 percentage point kumpara han 8.3% inflation rate ha Region 8 han Hulyo 2026. Han Hulyo 2025, ang Eastern Samar ay nagtalahin mas mahinay na inflation rate at 0.4%. Ang pinakauna nga rason ang pagpaspas han inflation rate han Hulyo 2026 kumpara han Hunyo 2026 intungod han mas mapaspas nga pagkataas ang presyo han food and non-alcoholic beverages na may 9.2% inflation rate. Ini in may 75.2% share han pagdagmit han pangkabubusan na inflation rate ha Eastern Samar. Ang pagpaspas han inflation rate han food and non-alcoholic beverages in darangan mas madagmit na pagkataas han presyo han mga nasunod. Fish and other seafood nga may 28.1% inflation rate sugad han tamban. Cereals and cereal products na may 11.5% inflation rate, particular ang bukas. Ngan vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses nga may 6.1% inflation rate, particular ang kamatis. Ang ikaduha nga rason, kay ang paghataas ng ang presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 8.0% inflation rate ng Hulyo 2026. Ini in may 20.4% share, han pagdagmit han pangkabubusan na inflation rate ha Eastern Samar. Ang nag-contribute han mas madagmit na inflation rate han housing, water, electricity, gas, and other fuels kay ang paghataas han presyo han kuryente nga may 21.6% inflation rate.
Ang pinakauna nga contributor ng pangkabukusan ng inflation rate sa Eastern Samar kan Hulyo 2026 kay ang food and non-alcoholic beverages nga may 9.2% inflation rate at 55.7% share. Ang tulungan mga commodity groups na nag-contribute primarily high inflation rate and food and non-alcoholic beverages kay ang mga nasulod. Fish and other seafood na may 28.1% inflation rate, sugad ng dilis, cereals and cereal products na may 11.5% inflation rate, particular ang bukas, and vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses nga may 6.1% inflation rate, particular ang fiction. Ang ikaduha nga commodity group nga may pinakadako nga contribution han pangkabubusan na inflation rate han Hulyo 2026 kay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation rate na 8.0% at 17.7% share. Ang primary ng mga commodity groups na nag-contribute ang inflation rate and housing, water, electricity, gas, and other fuels kay ang mga nasunod. Ori ng pagul na may 24.0% inflation rate, kuryente na may 21.6% inflation rate, at LPG na may 19.3% inflation rate. Ang restaurants and accommodation services ang ikatulo nga may pinakadako nga contribution han pangkabubusan na inflation rate han Hulyo 2026. Ini inagtala 18.3% inflation rate at 9.8% share. Ang top contributor ang inflation rate ng restaurants and accommodation services kay ang restaurants, cafe, and the like nga may 18.2% inflation rate. Ang lima nga mga commodities na may pinakamabug at nga contribution and overall inflation rate sa Eastern Samar han Hulyo 2026 ay ang mga nasunod. Bukas na may 15.2% inflation rate at 1.91 percentage point share. Other pelagic fish na may 43.2% inflation rate at 1.12% point share. Tuna, skipjack, or striped-bellied bonito na may 52.0% inflation rate at 0.74% Alright, so Kuya Mark, di na kita tubtub pag-explicar ni Mama Susan. So nabatian natin adto na limang commodity nga may pinakadako nga kontribusyon ha inflation han July nanguna ang bugas. Bugas. Ginsundan han ibang pelagic fish na klasihin na isda. Sugad man na shell o nut charcoal. Ano ini oring? Kuryente ngan restaurants, cafes ngan iba pang kapareho nga serbisyo. Siyempre sugad nga ni hindi naghihinitaas madagmit ba pagitaas iton pamresyuhan, pag-ius iton presyo, labi na mga basic commodities, iton pinaka-affected. Iton 30% income households. Ang tinatawag ini bottom 30% income households. Iba nga yan, so magkaha 11% aton inflation, haton 30, bottom 30% income households. Hiraman gadaman pag, kumbaga, didahiton basket nga ira pinamimerkado, haros kadamaan adton mga basic nga mga commodities nga amo naman adton nag-umento. Kasumpay adi naman adton explicar ni Sir John Felix sa Balbarino han DA Provincial Office saring niya ang paghitaas han presyo han isda ngan iba pa nga seafood daradaw gud ini hadton law of supply and demand. Guti adton dakup an aton mga parapangisda. Kay hadto daw gud nga mga panahon na maraot-daot adton panahon nga nagmahal pa adton diesel nga iba pa nga inputs. So adi aton na pamatian hi Sir John Felix sa Balbarino hiton DA Provincial Office. Hello ma'am, good morning. Mama natin po fish and other seafoods inakataas ang April to July kasi in some factors including and
dako nato mga fishermen nga kundi meda nira puti nga dako nato mga protagonista darahan karadahan panahon. Isa naman nga rason ma'am na ninanako ini nga pagkataasan price kasi nagataas naman ang price and other nga mga inputs nga ginadala natin mga fishermen hadagan. Kung magataas naman ang kuryente, definitely natin ice na ginadala mga fishermen nagataas nila. So pagpapalit nila lang nila Midland, ang nila isda is sa taas na daan. So, alila po nga vegetables and other tubers ma'am, sa nakikita ang rasonan demand, kataas na demand na natin community nga kundi ang mga patron na ibang mga celebrations yung nagkakaada yung dapat na demand. So, nagpila naman panahon nga ang delivery nga natin ng mga commodities including so ang tendency nagkataas po ang price. Ang cereals naman po ma'am, very obvious naman po yan na waray po yan na harvest. So, ano nga po is narilay kita ng mga imported ng mga tugas. So, natin local rice nag-ataas po yan. So, abad to Sir Sabalbarino, law of supply and demand, guti ang supply hiton mga utanon. Di rin na kasi nanananom, pag nabisita kita, nakadto kita hiton tabo kon Saturday, ba pagpapakian ako tikang diin. Tikang gawas hiton Borongan or diin pa man nga mga lugar, suguti la. Salit kon guti iton supply, syempre, damo iton man maralit, mahitaas iton presyo. Samtang adun bugas naman, saring pa man diri manggod kita, self-sufficient ito na bugas more than 60%, so may data pa pinapalit iba naman nga lugar na hituon nga diri adto harvest season. Adi naman adto na pahayag ni Sir Ted Apura, ano naman ito na ginbubuhat hiton Office of the Provincial Agricultural Services ngan sugad man ito na Department of Agriculture. Ano itong ira mga intervention, hindi naman nga nagmarahal madagmit adton pagsagkahan presyo adton mga agri-products. Adi Sir Ted Apura. This year man rin nagtikang sa ating pang-restorya wala ni kataling budget. Pero dahil itong mga panigurong pag-restorya itong mga namumuno at magkagawa nila ng departamento, ang pinaka madaling nga mahimo, numero uno at pag-coordinate ng bulig at Department of Agriculture pag-distribute at itong mga hinabang para nga ng probinsya kay limitado mong dalaman ng iratawo na para man ang benepisyo iapan ating mga parago, mga bulokyo. Province naman, ang pinakamadali lang naman ang pag-encourage ng pabalik puntahan ating sinising backyard gardening ng kundiin na provide ng opisina ng mga seeds and vegetables para lang ating mga backyard. Para naman nadirig yung raw-rahin ka gidakulit ating mga gasto, makaiban-iban ito na ating mga daily needs, itong vegetables and others. Thank you. So mga interventions hiton province nakikig-coordinate daw gud hira ha Department of Agriculture, so may dahini mga ginahatag nga mga ayuda. Damo iniya na nga mga ayuda nga ginahatag nga na padayon gihapon iton ira pag-aghat nga dahiton na mga pamilya nga magbalik ka backyard gardening. Hinaagihan na may na may hiray ginahatag nga mga vegetable seeds. Kung nakakapod kita hiton na serbisyo caravan sa ini hiton na ira didto aktibidad nagdidistribuer hirahin na mga taramnen nga mga liso nga mga utanen para siring niya maibanan iton adlaw-adlaw nga gastuson. Samtang isa naman na gidakaidaman nga nakakontribuer hadton na pagsagkahaton inflation inflation rate dinhi Eastern Samar amo adton kuryente. Kala daw, aton pamatian Ma'am Ayes Grace Abing, iton Chief Corporate and Planning Division hiton isa Melco. Nasa ringiya, haros piso an igindugang power rate tikang naglabay nga bulan kay naghataas man adton generation rate. So nagmahal adton generation
cost. So, iginkonektar iniya, nasa ring hiyan, paghitasan presyohan kuryente, napalit kita ha WISM, labi na kon manipis iton supply no iton kuryente. Ano iton WISM? Wholesale Electricity Spot Market. Labot la ini hiton aton talaga kontrata iton isa melko ano, ngadto hiton coal nga power plant dito naman ha Manila. So 3 pesos nga ni adton sa ring ni Ma'am Grace Abing adton ig-aumento pero igin-differ kuno ini nga tinatawag line loss and congestion charge nga nakantidad hin 54 million pesos. Kung igindugang adtuhiya, maabot hin 19 pesos kada kilowatt hour. So ito natin yan na kuryente, no, ito na binabayda natin per kilowatt hour is 15 pesos. So inubos from 19 kay igin-differ anay. Pero sunod nga bulan, bubutangan na daman di dahadton kasi gin staggered ni ragin batag-batag adton 3 pesos. Han last month 50, yan na daman 50 nga da nga maubos adton 3 pesos. Takay may da na daman namimintana na daman ngayon nga another barayda naman under line loss and congestion charge. Adi Ma'am Grace Ayesa Grace Abing. In relation naman po natin power rates, if we compare it from previous month, almost 1 peso and increase. It's because also of the increase sa natong generation rate. Usually pag sa electricity, ang malaking percentage po ng ating power bill is nanggagaling po sa ating generation rate. So dito, naging medyo expensive po ang generation cost sa WISM na kinukuha natin. Dahil if na-observe natin, nagkakaroon ng kakulangan ng supply ng kuryente din. So dahil dyan, nag-i-increase po ang ating power rates or generation cost na binibili natin from WISM. So 1 peso laan. Yes, 1 peso. It's because another factor actually na I think hindi na consider is because na-defer natin yung line loss and congestion charge, dinefer natin yung amount which is 54 million. Kasi kung sinama po natin yun sa rate natin, ang rate natin is aabot ng 9-10 pesos. 9-10 peso per kilowatt hour. So dahil dinefer muna natin yung LLCC, kaya umabot lang po tayo ng 15 pesos. Kasi ang LLCC natin at that month, July, is umabot po siya ng more than 4 peso per kilowatt hour. Follow up. So, saan umait nga igin-defer ipapasa na naman, i-implementar? With the LLCC, we requested while pending ang aming mga questions regarding that LLCC, which is naririnig din natin sa Congress and Senate, maybe for now, ang sinuggest ni ERC is to spread by installment. So in our case, in case na i-approve to remove that LLCC, ibabalik na lang po nila yon to the cooperative and ibabalik din po sa ating member consumer owners. For now, spread po natin for the remaining months para hindi po ganun yung impact to our generation rate. Mga pera ito per month. For the LLCC nung last month or nung July, for spreading it to the remaining months, nag-average po tayo ng mga 0.50 per kilowatt hour na addition. Nakadepende po yun, yung 0.50 is doon pa lang po yun sa dinefer natin na line loss ng July, for the month of July. Sa mga susunod na ating power bill, may chances din po na mayroon din line rental. Or I mean, yung line loss. Anyway, the same naman po yan. Pero yung term na ginagamit na ngayon is line loss and congestion charge.
Alright, so expected na naman monthly ngayon iton, ano, kay imbis kunta nga adton almost 4 pesos, isa lang nga bagsakan, so gin spread nira. So han July almost 50 centavos, ano 50, tapos yan na nadaman nga August 50, takay magkakamay-ada na daman hin another siring ni Ma'am Ayesa, ano yan tinatawag hini na line loss LCC. So magkakamay-ada na daman. So i-spread out na dama iton. Nga ang posible umabot ha 19 pesos per kilowatt hour no iton aton power rate. Salit antes magtapos adton papreskon the other day, talagang nag-auhag an Isamelco through Ma'am Ayesa nga magtipid hiton kuryente. Di na ngayon hiton haaga pa, amit ya iton peak nga hour nga hataas iton kumbaga imo consumption. Hataas daman iton kay manipis man, usually dida iton papalit WSM kon wholesale electricity spot market. So hataas iton per kilowatt hour. Salita niya siring ayaw kam kuno dida halimbawa magpaplansya, diri magpaplansya kun aga or kun gabi naman may dadamhat time nga damo talaga iton nagamit, hataas daman iton na rate. So kunting tipid takaya na pa daman nagipapasuy buwas pa daman is brown out kita. Pero din hila may capital side. Samtang halain naman nga bahin next week na nalahi Sir Jun Aporto. Para may data pa hiningan, may da nga ni hiniliwat usa pa nga pahayag Himam Ayesa, may pagisumpay hiton masunod na naman nga paglalauman paghataas hiton na presyo hiton aton na kuryente per kilowatt hour. Uy nga din naman kita hininga pagtagaligtas sa tigdas kay di ba nakakabasa ka mo ito na aton na mga nanay damoy niton mga fake news di dahiton na SOCMED nga ira kuntagin di-discourage ito na mga parents nga pabakunahan iton ira mga anak ba ayaw talaga kamo tutuod hiton kay iton bakuna amin hiya iton pinaka-primary nga pagpanalipod panangga protection para hini nga mga preventable nga mga sakit hiton aton na mga kabataan. Kasumpay hini pamatian talaanay hiya Sir Mark Greg Rodriguez iton aton Provincial National Immunization Program Coordinator hiton PHO Eastern Samar. Po nga gahiyong tanan, ako po Mark Greg Rodriguez, tika po Provincial Health Office. Ako po ang Provincial National Immunization Program Coordinator din po Province of Eastern Samar. So di po kita na Dolores Municipal Health Office kay din po anaton venue parahan regional launching po para naton measles, rubella, supplemental immunization activity 2026. So ini po nga programa is programa po hanaton gobyerno. Syempre po kapartner po ini naton na naton national government and Department of Health. Makundiin panuyo hanaton national government para po magbakuna hanaton ng mga kabataan nga na edad 6 kabulan nga daka 59 or 6 to 59 months children didi po habug-os nga probinsya po Eastern Samar. So ini po nga mga bakuna nga ato niya hatag amo po ini an MR vaccine or naton measles rubella or ang tinatawag naton nga bakuna kontra tiplas nga tiplas hangin. And at the same time inihatag po gyap naton na naton vitamin A supplementation. So panuyo po ini nga aton programa gimbubuhat po ini every 3 years. So last po natin nga conduct nga MRC was 2023. So gutro nga tuig 2026 ginbubuhat naton ini para una mapakusog iton resistensya ito naton kabataan, ikaduha maiwasan ang ira pagkasakit or pagkahospital nga ni katulo maiwasan ang pagkamatay hini nga aton mga vulnerable nga age group. So ini po nga aton mga bakuna regardless of immunization status. So maski ito naton mga kabataan kompleto na nira bakuna, eligible pa din po hira nga matagan hini nga aton mga bakuna. Nga nini nga mga bakuna in libre po nga ihahatag ito na aton mga health centers, barangay health stations or
municipal health centers, dito po aton fixed or temporary vaccination sites. Ang aton po mga fixed or temporary vaccination sites is nakabutang po dito ito naton mga strategic posts, dito po aton mga barangay covered courts, ada po aton city or municipal bus terminal, ito naton school grounds or even church grounds po. So para po hininga nga kadugangan po nga aton nga mga impormasyon duok la po hira iton hira pinakaharaning health center para mapabaro po hira hiton era mga updated schedule iton era vaccination. Alright, so da mga salamat Sir Mark Greg Rodriguez. So safe ini ha, safe, effective nga na tried and tested for almost 50 years kamaiha na 5 na kadekada nga gingiginamit sa lituray natin sa dang kahadlukan, no? Ito na aton na mga kag-anak. Alright, so kinakapos na kitahin na oras dinhilaan kita temporaryo nga magalisensya para haton taramdan Info Centrum yan nga Friday, August 14. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter. Ngan syempre aton nagkabakyang di Master Control Engineer Mark at Pen pumida ini utro maupay nga kelup nga na God bless po haaton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kelup ka barangay na aton oras may dapakita 8 minutos sa paugsa magalas 3 sa aton news update. Aton mga balita, inflation rate han Eastern Samar umabot 8.2% han Hulyo. Pagkaon ngan kuryente, panguna nga nagduso han paghataas. Kasumpay hini, aton balikan na adi nga aton report. 2% sa Eastern Samar han Hulyo 2026, tika nga 5.8% han Hunyo, sumalaha datos sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ha press conference sa Agosto 13, iginhayag ni Supervising Statistical Specialist Susana Mosco, nga masitaas luwat ini kumpara ha 0.4% nga inflation rate nga nahitala ha probinsya han Hulyo 2025. Pinakadagan kontribusyon han food and non-alcoholic beverages nga may inflation nga 9.2% nga naghatag hin 55.7% nga bahin hakabugusan nga inflation. Ha mga produkto hini nga grupo nangunan isda nga niba pa nga seafood ha 28.1%, sinundan han bugas sa 15.2%, nga utanon tubers nga iba pa ha 6.1%. Dakiliwatan epekto an housing, water, electricity, gas and other fuels nga may inflation nga 8%. Ha ilarom hini ang kuryente umabot ha 21.6%, samtang ang LPG o liquefied petroleum gas 19.3%. Samtang sumagka ha 18.3% ang inflation, ha restaurants and accommodation services tikang ha 18% han Hunyo. Halima nga commodity nga may pinakadako nga kontribusyon ha inflation han Hulyo nangunan bugas, ginsundan han iba nga pelagic fish, shell o nut charcoal, kuryente, ngan restaurants, cafes nga iba pa nga kapareho nga serbisyo. Para ha bottom 30% income households, sumagkaliwat ha 11% ang inflation na Eastern Samar, tikang ha 7.2% han Hunyo, ngan 1.8% han Hulyo 2025. Ginsaysay ni John Felix Sabalbarino, han Department of Agriculture Provincial Office, ngan paghataasan presyon isda ngan seafood, may kalabutan haguti nga dakop han mga parapangisda, tungod han maraot nga panahon, patinan pagmahalhan diesel ngan iba pa nga inputs. Ang paghataasan presyon o tanon ngan tubers, iyagin konektar hamasitaas nga demand ngan guti nga supply tungod han delivery. Ha cereals naman, nakaapektuan kawara harvest nga nagresultan pagsari ka imported nga bugas. Samtang ginsabi ni OPAS Rice Program Coordinator Ted Apura nga nagkukoordinar ang OPAS nga Department of Agriculture ha paghatag hin mga intervention ha probinsya. Upod ang pag-aghat ha mga pamilya nga magbalik ha backyard gardening, pinaagan paghatag hin vegetable seeds base maibanan at adlaw-adlaw nga gastuson. Habahinhan kuryente, ginsaysay ni Miss Ayesa Grace Abing, Chief Corporate and Planning Division han Isamelco, nga haros piso ang igindugang ha power rate tikang ha naglabay nga bulan tungod ang paghataas ang generation rate. Ang pagmahal han generation cost iyagin konektar ha paghataasan presyon kuryente. Ha wholesale electricity spot market OSM labi na ha panahon nga
nagkukulang ang supply han kuryente. Ginsay sa luwat ni Abi nga gindefer anay ang line loss and congestion charge nga nagkakantidad yung 54 million pesos. Kung iginkadto iniha kasamtangan nga rate, mahimuon ta umabot ha 19 pesos kada kilowatt hour ang power rate, pero tungod han deferment nahimo ini nga mas ubos. Habahin naman han Department of Trade and Industry, ginsabi ni June Aporto han Consumer Welfare Division nga padayon han adlaw-adlaw nga price monitoring han mga produkto nga sakupan DTI, subayan adjusted suggested retail price o SRP. Hapag kaya na waray panira na obserbaran nga pagbaguhan presyo han prime commodities ngan construction materials. Hakatapusan ang press conference, nag-apilar hi Moscow ang mga establishmento nga padayon nga maghatag hinhusto ngan masasarigan nga impormasyon ngadto ha PSA. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang kadugangan nga notisya sobra 1.7 billion pesos nga crop insurance coverage igin alukarhan na PCIC ha Eastern Samar. Adin natin report. Umabot na hin sobra 1.7 billion pesos ang kabugusan nga insurance coverage nga naihatag ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang mga parag-uma nga iba pa nga agricultural beneficiaries sa Eastern Samar basa sa statistical report na ahensya tubtub Hulyo 27 hininga tuig. Hapakigimang rawhan Radyo Pilipinas, ginsabi ni Cresley Noromor Montaliana, insurance underwriter ngan team leader han PCIC Provincial Extension Office, may kabugusan nga 36,248 nga farmer policy holders ang nakabenepisyon magkaiba-iba nga insurance program han PCIC. Sakop hini ang 45,092.31 hectares nga mga pananum ngan iba pa nga agricultural commodities nga may kabugusan nga insurance coverage nga 1.7 billion pesos. Umabot naman ha 45.58 million pesos ang government premium subsidy nga nagamit. Upod ha mga nangunguna nga benepisyaryo ang mga nakasiguro ha rice insurance program nga may 4,767 nga farmer policy holders ngan 5,044.18 hectares nga insured area. Sakop liwat han programa an High Value Crops o HVC, Hailarum han Coconut Farmers and Industry Development Program o CFIDP para sa mga coconut farmers nga may kabugusan nga 45 hectares. May dalawat HVC coverage sa Hailarum han Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para sa iba pa nga pananum gawasan coconut. Samtang nagtala liwat ang PCIC in 2,681 nga claimants nga napektuhan han kalamidad nga iba pa nga insurable risk. Umabot ha 2,525.49 hectares ang apektado nga mga uma, samtang 9.61 million pesos ang kabugusan nga indemnity nga naipanhatag ha mga benepisyaryo. Padayo naman nga ginaaghathan PCIC ang mga parag-umangan para pangisda nga magpalista crop insurance program base magkamayada proteksyon kontra ha mga kadaot nga resultan kalamidad nga iba pa nga peligro ha sektor han agrikultura. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Amato ka barangay na kabugusan na nato na news update. Ini Ate Pen Pumida, utro maupay nga kilap. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay